Nakatayo ako sa loob ng hukuman, pinipilit pigilan ang luha, habang ang abogado ng aking dating asawa ay walang awang naninira sa akin sa harap ng hukom. Wala siyang pera. Hindi niya kayang tustusan ang bahay, maayos na pagkain at damit para sa mga bata, wika niya na may ngiti ng panunuya. Bakit ibibigay sa kanya ang mga ito? Mariin kong kinuyom ang aking panga at nanatiling tahimik. Pakiramdam ko ay nanginginig ang aking mga kamay. Ayaw kong bigyan sila ng kasiyahang makita akong gumuho. Dahan-dahang tumango ang hukom, tila sumasang-ayon. Sa sandaling iyon parang inalis ang hangin sa aking dibdib. Ang tanging naiisip ko ay ang aking mga anak, sina Junjun at Nena. Ano ang mangyayari kung kunin sila sa akin at ibigay sa isang lalaking mahalaga lang ay kontrol at panlabas na anyo? Hindi ko kayang kumuha ng mamahaling abogado tulad niya. Sa katunayan halos wala akong kayang bayaran. Nagpupumilit lang ako, ngunit narito ako. Nagpakita ako at ginagawa ang lahat para sa aking mga anak. At bigla nang maramdaman kong nagsisimula akong lamunin ng tahimik na takot habang ang aking katawan ay naninigas at ang aking isip ay sumisigaw. Tumayo ang aking 7 taong gulang na anak. Mamawikan niya ng sapat na lakas para marinig ng buong hukuman. Pwede ko po bang ipakita kay hukom ang liham na nakita ko sa safe ni Papa? Na nahimik ang silid. Lahat ay lumingon. Si Rico ay nanigas. Ang kanyang abogado ay kumurap, tila sinampal. Maging ang hukom ay natigilan. Hindi ko alam kung anong liham ang tinutukoy ni Junjun. Kumakabog ang puso ko. Hindi niya kailanman binanggit ang liham, ngunit tumango ako. At nang lumapit siya sa silya ng hukom na hawak ang nakatiklop na papel sa maliit niyang kamay, nagbago ang lahat. Hindi ako laging ang babaeng nakaupo sa hukuman na takot magsalita. Dati ako ay may kumpiyansa. May trabaho akong mahal ko, mga kaibigan. Tumatawa ako at nangangarap ng kinabukasan na tila abot kamay. Ngunit nang ikasal ako kay Rico, dahan-dahan itong nagbago at pagkatapos ay bigla. Hindi siya laging malupit. Noong una siya ay kaakit-akit, mapagbigay at mapanghikayat. Sinabi niya na hindi ko na kailangang magtrabaho. Sabi niya dapat akong manatili sa bahay, magpalaki ng mga bata at siya ang bahala sa pera. Sapat na ang ginawa mo, sabi niya minsan. Karapat-dapat kang magpahinga. Hindi ko na malaya na nawawala ko na ang aking kalayaan, ang aking boses, ang aking seguridad nang pumayag ako. Naging invisible ako sa sarili kong buhay. Pagkapanganak kay Nena, nagsimulang magbago si Rico. Palagi siyang pagod, palaging mapamuna. Bawat piso na ginastos ay kinuwestiyon. Kung bumili ako ng diapers nang hindi muna tiningnan ang sale price, kailangan akong manahimik ng ilang oras. Kung binanggit kong bumalik sa part-time na trabaho, pinaalalahanan niya ako na wala akong updated na resume o sinasabihan ako ng hindi namin kailangan ang tulong mo. Ang kailangan namin ay isang mabuting ina. Nang umalis siya, wala na akong natira. Walang ipon, walang abogado, walang sinuman maliban sa aking mga anak na nasa panig ko. Isinara niya ang aming joint account at lumipat sa ibang babae. Agad siyang kumuha ng abogado. Ni hindi ako makakakuha ng isa. Nagpunta ako sa klinika ng libreng serbisyong legal sa hukuman ng distrito at pumila ng 2 oras, hawak ang folder ng mga resibo at litrato ng aking mga anak na kumakain ng macaroni mula sa kahon sa ibabaw ng paper towels dahil wala kaming malinis na plato. Maliit ang aming inuupahan. Nagtrabaho ako ng 2 cleaning jobs ng iligal para lang mabayaran ang upa. Wala kaming cable o internet. Gumamit ako ng prepaid na telepono at umasa na hindi mauubusan ng minutes kung tatawag ang paaralan. Minsan nilalabhan ko ang damit ng mga bata sa lababo. Halos hindi gumagana ang water heater, kaya nagpapakulo ako ng tubig sa kalan para ihalo sa balde. Hindi nagreklamo si Junjun. Si Nena ay umaawit habang kinukuskus ko ang kanyang medyas. Wala akong sinabihan kung gaano kahirap ang sitwasyon maging ang aking ina. Masyado akong nahihiya. Binalaan niya ako tungkol kay Rico noon, sinabing tinitingnan niya ang mga tao na parang negosyo. Ngunit sa panahong iyon masyado akong umibig para makinig. Nang dumating ang araw ng paglilitis, natatakot ako.
Naghain si Rico para sa full custody, inangkin na ako ay unfit. Sinabi niya na ako ay unstable, mahirap at hindi makapagbigay ng magandang buhay. Ang kanyang abogado si Attorney Gonzales ay walang awa. Nagdala sila ng mga chart at litrato ng kanyang magandang bahay. Nakasuot sila ng mamahaling suit at ngumingiti na parang tapos na ang lahat. Pumasok ako sa hukuman na nakasuot ng hiniram na damit, lumang blazer at isang plastic folder ng mga dokumento, mga attendance sheet ng paaralan at liham mula sa aming landlord na nagpapatunay na hindi ako kailanman nahuli sa bayad ng upa. Alam kong hindi ito sapat, ngunit kailangan kong subukan para kay Junjun, para kay Nena. Noong umagang iyon hinawakan ako ni John sa kamay habang umaakyat kami sa hagdan ng hukuman. Magiging maayos ba ang lahat? Tanong niya. Ngumiti ako ngunit pilit. Oo anak, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi ako sigurado. Wala akong katiyakan sa anuman. Ang tanging alam ko ay mahal ko ang aking mga anak. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng magkulang sa lahat, ngunit sila pa rin ang inuuna. Alam ko kung paano umiyak ng tahimik sa banyo pagkatapos nilang matulog upang hindi nila makita. Alam ko kung gaano ako nagtrabaho ng husto upang ang maliit nilang mundo ay manatiling ligtas habang gumuho ang lahat. Sa loob ng hukuman umupo ako ng tuwid at hindi gumagalaw. Pinanood ko si Rico na umiiwas makipagtinginan sa akin. Pinakinggan ko si Attorney Gonzales na inisa-isa ang lahat ng wala ako, pera, matatag na tirahan, maaasahang transportasyon. Sinabi niya na ang kanyang anak ay nakasuot ng second-hand na sapatos na may butas at sinabi ng guro ng kanyang anak na minsan ay hindi ito nag-aalmusal. Hindi ito kapabayaan, ito ay kahirapan. At ang kahirapan ay hindi krimen, ngunit ito ay panganib. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong. Nasaan ka nang nilaktawan ko ang hapunan para lang maging sapat ang cereal sa kahon? Nasaan ka nang ibinenta ko ang engagement ring para mabilhan ang mga bata ng pangginaw? Ngunit nanahimik ako. Napagtanto ko na sa hukuman ang galit ay hindi mukhang lakas, ito ay mukhang instability. Dahan-dahang tumango ang hukom, tila ang bawat paratang ay makatwiran sa kanya. Nanlumo ako at nang akala ko ay hindi ko na matatapos ang pagdinig, naramdaman ko ang mahinang paghila sa aking manggas. Si Junjun ang aking matamis at matapang na anak. Tumingin siya sa akin ng malaki ang mata at bumulong, Mama, puwede po ba akong may sabihin sa hukom? Lumalamig ang silid nang nagsalita si Attorney Gonzales. Naglakad si Attorney Gonzales nang may kumpiyansa ng isang taong ginawa na ito ng 100 beses at umaasa ng isa pang tagumpay. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang boses ay malakas at matalim habang inilalatag niya ang kanyang bersyon ng aking buhay, binabaluktot ang katotohanan upang pahiyain ako. Wala siyang matatag na trabaho. Tumatanggap siya ng irregular na tulong pinansyal. Ang kanyang inuupahan ay pansamantalang tirahan. Ang mga bata ay nararapat sa mas mahusay kaysa sa isang inang halos hindi sila mapakain. Hindi ako tumingin kay Rico. Hindi ko na kailangan. Naiisip ko na ang kanyang mukha, walang emosyon, kalmado pinapanood ang nangyayari na parang wala siyang kinalaman, na parang ang aking pagkasira sa pananalapi ay hindi niya ginawa. Siya ang nag-alis ng lahat ng pera mula sa aming joint account ilang araw bago umalis. Siya ang tumangging magbayad ng mga bayarin kung hindi ito maganda sa harap ng kanyang mga magulang. Ngunit sa silid na iyon wala itong halaga. Ang tanging nakikita ng hukom ay ang mga chart at litrato mula sa panig niya, mga kuha ng kanyang malinis na bahay, ganap na puno ng ref at mga brochure ng pribadong paaralan. Tahimik na binuklat ni Attorney Gonzales ang mga dokumento, inilabas ang aking mga bank statement. Hawak niya ang mga ito na parang maruming labada. Kagalang-galang na hukom, gaya ng nakikita ninyo, ang aking kliyente ay nagbibigay ng maaasahan at matatag na kapaligiran. May sariling mga silid ang mga bata, regular na pagkain at isang yaya. Samantala si Ginang Marasigan ay walang opisyal na kita, walang verified na pinagtatrabahuhan. May utang siya sa utility bills at nakatanggap ng babala para sa huli na upa noong Pebrero. Ito ay isang hindi ligtas at hindi matatag na sitwasyon para sa dalawang maliit na bata.
Naramdaman kong namula ang aking mukha. Hindi niya binanggit na kinuha ko ang lahat ng posibleng trabaho, madalas naglilinis ng mga bahay para sa cash dahil ang opisyal na trabaho ay imposible sa 2 bata at walang daycare. Hindi niya sinabi na ang babala sa huli na bayad ay naayos sa loob ng ilang araw at ibinenta ko ang lahat ng may halaga sa akin para lang magkaroon ng pagkain sa ref. Hindi agad nagsalita ang hukom. Sumandal siya, nakatingin sa mga papel na parang kinukumpirma ang pinaniniwalaan na niya na nagsisikap ako, ngunit hindi sapat ang pagsisikap. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, ipaliwanag ang lahat, ngunit alam ko kung paano ito titingnan. Binalaan ako, huwag magsalita, huwag maging defensive, huwag umiyak ng labis at huwag ding maging masyadong malamig. Kaya umupo ako roon, tahimik, nahihiya, nagniningas sa kahihiyan at pagkabigo. Ang aking mga daliri ay nakakapit sa gilid ng upuan. Tiningnan ko ang mga bata tahimik na nakaupo sa tabi ko. Si Nena ay nagdodrawing sa isang piraso ng papel gamit ang mapurol na Crayola. Si Junjun ay nakatingin kay Rico ng may nakataas na kilay. Pagkatapos sinabi ni Attorney Gonzales ang pangungusap na mas nakasakit kaysa sa anumang panlalait na ibinato niya dati. Bakit ibibigay sa kanya ang mga bata kung hindi niya man lang sila kayang suportahan? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Bakit ako ang dapat makakuha sa kanila? Pinigilan ko ang luha na namumuo sa aking mga mata. Alam kong ang aking realidad ay hindi mukhang kahanga-hanga sa papel. Wala akong bagong damit para sa kanila. Hindi ko kayang bayaran ang mamahaling pagkain o balik classes. Ngunit nandoon ako gabi-gabi. Ako ang nagsusuklay ng kanilang buhok, nagche-check kung may monster sa ilalim ng kama at nagpupuyat, nagtatahi ng mga patch sa kanilang mga jacket dahil hindi ko kayang bumili ng bago. Walang halaga ang lahat ng ito sa hukuman. Ang mahalaga lang ay ang mga numero. Mga numero na wala ako. Tiningnan ako ng hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Binuksan niya ang kanyang bibig na tila magsasalita nang maramdaman ko ang mahinang paghila sa aking kamay. Si Junjun, bumulong siya, mama, pwede ko po bang ipakita kay hukom ang liham na nakita ko sa safe ni Papa? Sa una hindi ko naintindihan. Anong liham, tanong ko nakatingin sa kanya nang may pagtataka hanggang sa inilabas niya ang nakatiklop na papel mula sa bulsa ng kanyang coat at itinaas ito. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit may nagbago sa tindig ni Rico. Tumayo siya ng tuwid. Ang mga mata ni Attorney Gonzales ay dumiretso sa papel. Junjun, ano iyan, tanong ko ng mahina. Hindi niya ako sinagot, tumingin siya sa hukom. Maari ko po bang ibigay ito sa inyo, tanong niya. Tumango ang hukom ng nagulat. Dalhin mo rito. Si Junjun sa maliliit ngunit matatag na hakbang ay dumaan sa hanay ng mga kumikinang na suit at nakadilat na mata at ibinigay ang liham sa hukom gamit ang 2 kamay. Isang kakaiba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang pawis na tumulo kay Rico. Mabilis siyang lumingon kay Attorney Gonzales, may binulong nawawala ang kanyang kumpiyansa sa unang pagkakataon. Inunat ng hukom ang papel. Sinundan ko ang kanyang mga mata na nag-iisip sa mga salita. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Una pagkalito, pagkatapos ay pagkaunawa, pagkatapos ay isang bagay na mas matindi. Tinaasan niya ang tingin, dumiretso kay Rico. Ginoong Marasigan, wika niya. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Sa sandaling binigkas ng hukom ang mga salitang iyon, tila nagbago ang atmosfera sa silid. Lumaki ang mata ni Rico. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Muli yumuko si Attorney Gonzales sa kanya, bumubulong ngunit ngayon may tono ng pagkaapura sa kanyang boses. Anuman ang nakasulat sa piraso ng papel, na iyon may nagbago ito. Lumapit ako. Kumakabog ang puso ko, sinusubukang basahin ang mukha ng hukom. Hawak niya ang liham gamit ang 2 kamay at muli itong tiningnan, nakakunot ang noo. Pagkatapos binasa niya ito ng malakas, para kay Ginoong Rico Marasigan mula sa Santos CPA Firm. Paksa estratehikong pagtatago ng pinansyal, paghahanda sa paghihiwalay. Pagkatapos huminto siya, tumingin sa paligid ng silid at muling tiningnan si Rico.
Ito ay isang liham ng estratehiya sa pananalapi may petsa na 3 buwan bago ang pag-file ng diborsyo. Naglalaman ito ng mga tagubilin sa pagbubukas ng offshore accounts, paglilipat ng assets sa mga dummy corporation at pagliit ng idineklara na kita upang makaimpluwensya sa mga proseso ng custody at alimony. May isang linya ang liham, panatilihin ang pangunahing custody kung posible, ngunit hindi bababa sa siguraduhin na siya ang ina ay may kaunting batayan para sa legal appeals sa pamamagitan ng pagpapakita ng financial stability at moral uprightness. Tumigil siya sa pagbasa. Ang katahimikan sa silid ay hindi lang tahimik, ito ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nakatuon kay Rico. Maging si Attorney Gonzales ay mukhang gulat. Dahan-dahan siyang lumingon kay Rico, bumubulong isang bagay na parang totoo ba ito? Hindi ako gumalaw, hindi ko kaya. Ako ay paralyzed sa pagitan ng hindi makapaniwala at tahimik na galit na walang labasan. May hinala ako. Alam kong si Rico ay isang strategist, malamig sa pera at walang awa sa pagkuha ng kanyang gusto. Ngunit ang makita ito, nang nakasulat ang marinig itong basahin ng malakas ng hukom sa harap ng aking mga anak, hindi ko kailanman naisip iyon. Ibinaba ng hukom ang liham at maingat itong inilagay sa bench sa harap niya. Pagkatapos muli siyang tumingin kay Rico at sinabing, sinasadya mong linlangin ang korte. Sinubukan mong manipulahin ang resulta ng pagdinig na ito sa pamamagitan ng panloloko sa pananalapi. Ang liham na ito ay direktang ebidensya ng pagtatangka na gamitin ang kayamanan at kalkuladong kawalang katapatan upang alisin sa iyong mga anak ang kanilang ina. Biglang tumayo si Rico. Ang liham na iyon ay luma, hindi iyan ginamit. Hindi rin iyan, huwag kang umupo, Ginoong Marasigan, putol ng hukom matalim. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at ikinagulat ng lahat. Tumingin si Nena mula sa kanyang drawing at hinawakan ang aking kamay. Niyakap ko siya, hindi inaalis ang tingin sa hukom. Lumingon siya sa akin. Ginang Marasigan, alam mo ba ang tungkol sa liham na ito bago ngayon? Hindi po kagalang-galang na hukom, sagot ko. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko o narinig ang tungkol dito. At ang inyong anak ang nakakita nito. Tumango ako, naninikip ang lalamunan. Opo. Hindi niya ito binanggit hanggang ngayon. Tumingin sa akin si Janjan. Akala ko makakatulong ito. Nakita ko po ito habang hinahanap ko ang tablet ko sa bahay ni Papa. Hindi ko po gustong siraan si Papa pero ayaw ko pong matalo tayo. Tinitigan siya ng hukom ng matagal, pagkatapos ay lumambot ang kanyang ekspresyon. Tama ang ginawa mo, bata. Humarap siya kay Attorney Gonzales. Pag-aaralan kong lubusan ang dokumentong ito at ipagpapaliban ang pagdinig para sa formal na investigasyon sa mga gawain sa pananalapi ni Ginoong Marasigan. Pansamantala, ang pangunahing custody ay mananatili kay Ginang Marasigan at ang visitation ng respondent ay pansamantalang sinuspinde hanggang sa malutas ang bagay na ito. Dahan-dahang pumasok sa isip ko ang mga salita. Narinig ko sila ngunit hindi agad tumugon ang aking katawan. Tila kailangan ng aking utak ng sandali upang kumpirmahin na hindi ko lang ito inimbento. Nang magsingkin ito, naramdaman kong nanginginig ang aking tuhod. Umupo ako ng mabigat, niyakap ang dalawang bata palapit sa akin. Si Attorney Gonzales ay nakatayo ng tahimik, nakakuyom ang labi, nakakrus ang mga kamay. Hindi siya nagtalo, hindi niya kaya. Nagawa na ang pinsala. Hindi na nagsalita si Rico. Pagkaalis ng hukom sa bench, dinismiss ng bailiff ang silid. Nananatili akong nakaupo, niyakap ang mga bata na para bang sila ang tanging anchor na nagpapanatili sa akin sa lupa. Lumapit sa akin si Junjun at bumulong, sinisira ko po ba? Hindi anak, sagot ko. Iniligtas mo kami. Tumango siya at wala na siyang sinabi. Hindi na niya kailangan. Sa wakas naintindihan ko ang lakas na kailangang taglayin ng isang bata upang pasanin ang ganoong bigat, at naintindihan ko pa ang isa pang bagay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon tila ang katotohanan ay may tunay na pagkakataon. Nang araw na iyon lumabas ako ng hukuman na hawak ang mga kamay ng aking mga anak, halos hindi ko maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking mga paa.
Ang aking mga paa ay naglalakad ngunit ang aking isip ay malayo. Paulit-ulit kong iniisip ang mga salita ng hukom, sinusubukang paniwalaan ang mga ito. Sinuspinde niya ang pagdinig. Sinuspinde niya ang visitation ni Rico. Naniniwala siya sa akin o hindi bababa sa wakas ay nakita niya ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Sa labas malamig ang hangin. Binitawan ni John ang aking kamay upang ipunin ang jacket ni Nena. Tiningnan ko siya na may pasasalamat na wala pang salita. Paano ko pasasalamatan ang isang bata para sa ganoong bagay para sa pagtayo at paggawa ng isang bagay na walang sinuman sa matatanda sa silid na iyon ang naglakas loob? Gawin pagkaraan ng ilang araw inatasan ng korte ang formal na investigasyon sa mga gawain sa pananalapi ni Rico. Nakilala ko ang investigador na itinalaga ng korte, isang babaeng nagngangalang Ginang Santos na nakinig ng maingat nagtala at hindi kailanman tumingin sa akin ng may panghusga. Sinuri niya ang liham nagtanong tungkol sa aming pananalapi noong kami ay kasal at humingi ng pahintulot na makuha ang lahat ng nauugnay na mga dokumento ng buwis at asset reports mula sa magkabilang panig. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Wala akong itinatago. Si Rico sa kabilang banda ay may itinatago. Pagkaraan ng isang linggo nagsimulang gumuho ang kanyang house of cards. Natuklasan ng investigador ang ilang account na nakarehistro sa mga shell company sa Nevada at Delaware. Natuklasan niya ang mga transfer sa mga offshore bank, mga transaksyon ng cash na hindi kailanman isiniwalat at mga pagkakaiba sa buwis na malinaw na nagpakita na itinago niya ang kita sa loob ng maraming taon. Sa bawat update na natatanggap ko dahan-dahang may bumabalik sa loob ko ang tiwala sa sarili kong alaala, ang pananampalataya sa aking intuition at ang paniniwala na marahil mayroon talagang hustisya. Matagal akong pinaniwala na inimbento ko lang ang lahat. Kinumbinsi ni Rico ang lahat maging ako na ako ay mahina, paranoid at walang kakayahan. Ngunit ngayon ang mga katotohanan ang nagsasabi ng kabaligtaran. Ang huling pagdinig ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nang muli akong pumasok sa hukuman sa pagkakataong ito kasama ang isang legal na kinatawan mula sa isang grupo ng suporta sa pamilya, mas mataas ang aking tindig. Hindi na ako nakasuot ng hiniram na damit. Nakahanap ako ng part-time na trabaho sa paglilinis ng mga opisina at nakaipon ng sapat na pera para sa isang disenteng itim na damit at matibay na sapatos na may takong. Maliliit na bagay ngunit pakiramdam ko ay baluti ang mga ito. Iba rin ang itsura ni Rico. Nawala ang kumpiyansa. Ang kanyang bagong abogado ay nagsalita sa maikli mahinahon na mga pangungusap. Wala nang mapagmataas na tingin o huwad na ngiti. Nagbago ang atmosfera ng silid, pumasok ang hukom at sinimulan ang sesyon sa isang pahayag. Sinuri ng korte na ito ang investigasyon sa pananalapi ni Ginoong Marasigan at nakahanap ng malaking ebidensya ng sadyang paglilihim, pagtatago ng assets at pagmamanipula ng kita. Upang magkaroon ng kalamangan sa pagdinig na ito. Ang pag-uugali na ito ay direktang salungat sa pinakamahusay na interes ng mga bata. Huminto siya at tumingin sa akin. Ginang Marasigan, dahil sa mga natuklasan na ito, at sa iyong ipinakitang dedikasyon sa kapakanan ng iyong mga anak sa ilalim ng mahihirap na kalagayan, iginagawad ng korte sa iyo ang full physical and legal custody kina Junjun at Nena. Si Ginoong Marasigan ay inaatasan na bayaran ang back child support at sasailalim sa supervised visitation hanggang sa masusing masuri ang usaping ito. Hindi ako agad umiyak. Sa palagay ko ang isang bahagi ng aking sarili ay umaasa pa rin na ang sandaling ito ay aalisin na may magsasabi na may mali o pagbabago, ngunit walang nagsalita. Nilagdaan ng hukom ang utos. Bumaba ang malet, ito ay totoo. Tahimik na humikbi si Nena at niyakap ang aking baywang. Mahigpit na hinawakan ni Junjun ang aking kamay. Hindi siya ngumiti ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning tiyak at kalmado. Noong gabing iyon kumain kami ng pancake para sa hapunan at sumayaw sa musika mula sa radyo. Walang espesyal. Kami lang sa aming maliit na kusina tumatawa hanggang sa mapuno ang bawat sulok ng apartment ng ingay.
Pagkatapos umupo ako sa sahig, hawak si Nena sa aking kandungan habang siya ay umaawit at si Junjun ay may ginuguhit sa sketchpad. Nang tumingin ako, nakita ko ang iginuhit niya. Isang larawan ng isang bahay na may 3 tao. Sa itaas nito ay nakasulat bahay ay kung saan si Mama. Ang liham na nakita niya ay hindi lang ebidensya. Ito ay isang linya ng kaligtasan, isang pinto palabas sa takot tungo sa isang bagay na sa wakas ay tila kapayapaan. Maaari niya itong itago, itapon o baliwalain. Ngunit hindi niya ginawa dahil kahit sa edad na 7 alam ng aking anak kung ano ang tama at mali, at sa isang hukuman na puno ng matatanda siya ang naglakas loob na magsalita ng katotohanan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa hukuman, ngunit madalas ko pa ring naiisip ito. Hindi lang ang sandali nang nagpasya ang hukom pabor sa akin o ang tingin sa mukha ni Rico, kundi ang tahimik na lakas na kinailangan upang makarating doon. Ang lakas na hindi nagmumula sa kapangyarihan o pera kundi sa pag-ibig, iyong hindi nauubos kapag ang lahat ay nawawala. Pagkatapos ng desisyon, hindi naging perpekto ang buhay. Nagtatrabaho pa rin ako ng mahabang oras. Maingat pa rin akong nagpaplano ng bawat pamimili sa tindahan hanggang sa huling piso. Bumibili pa rin ako ng mga damit na second hand, nagpuputol ng kupon, at nagpapakasakit sa mga bagay na itinuturing ng ibang pamilya na normal. Ngunit ang takot ay nawala. Ang patuloy na presyon, ang pakiramdam na may naghihintay na kunin ang lahat, ito ay natapos na. Sinubukan ni Rico na bawiin ang kontrol ng ilang beses. Nag-file siya ng motion para bawasan ang child support, pagkatapos ay sinubukan niyang questionin ang supervised visitation na kailangan, ngunit ang ebidensya ay napakalaki at nanatili ang korte sa kanilang desisyon. Dumaan siya sa 3 naka-schedule na visitation at pagkatapos ay tumigil sa pagsisikap. Hindi ko ipinaliwanag ang lahat ng detalye sa mga bata. Sinabi ko lang sa kanila ang kailangan nilang malaman. Ang kanilang papa ay hindi handang maging permanente at karapat-dapat sila sa mga taong darating at mananatili. Sa paglipas ng panahon, tumigil sila sa pagtatanong. Si Junjun ay paminsan-minsan pa rin nagsasalita tungkol sa liham. Isang gabi habang nakaupo sa sopa, tinanong niya, napunta po ba ako sa gulo dahil kinuha ko iyon? Umiling ako at tiningnan siya sa mata. Hindi anak, matapang ka. Sinabi mo ang katotohanan noong mahalaga. Tumango siya na parang naintindihan at ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano kadali pasanin ng mga bata ang bigat na hindi natin nakikita. Dala niya ang liham na iyon sa loob ng maraming linggo, naghihintay ng tamang sandali upang magsalita, pinili ang hustisya kahit walang humiling. Nagsimula akong magpatingin sa isang counselor. Sa una, kakaiba ang sabihin ang lahat ng malakas ang pag-amin kung gaano kalala ang sitwasyon, ngunit kailangan ng pagpapagaling ng hangin. Habang mas nagsasalita ako, mas nauunawaan ko kung gaano kalalim na pumasok sa akin ang kahihiyan, pagkakasala, at ang kasinungalingan na ang kahirapan ay isang pagkabigo bilang isang ina na kailangan kong patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng magandang hitsura kaysa sa simpleng pag-amin. Kung gaano kahirap ang lahat. Tinulungan ako ng aking therapist na makita ang hindi ko nakita. Hindi ako mahina sa pakikipaglaban. Ako ay malakas sa pagsuporta, malakas sa pananatili ng bubong sa aming ulo. Malakas sa pagpunta sa hukuman ng walang abogado, inuuna ang aking mga anak araw-araw. Isang weekend nakakita ako ng part-time na trabaho sa isang opisina na may mga benepisyo. Hindi ito marangya ngunit matatag. Kinuha ko ito, bumili ng laptop para mag-aral sa gabi online, at kumuha ng sertipiko sa bookkeeping. Ito ay isang bagay na palagi akong magaling, ngunit hindi kailanman naniwala na maari kong ituloy bilang isang karera. Bumuti rin ang mga bata. Nagkaroon si Nena ng bagong matalik na kaibigan sa daycare at sinabi ng kanyang guro na siya ay naging mas madaldal at may kumpiyansa. Sumali si John sa art club ng paaralan at isa sa kanyang mga gawa ay isinabit sa hallway. Pinili niya ang isang drawing ng isang puno na may malalakas at malalim na ugat. Sa ilalim nito isinulat niya ang isang salita, umuunlad. Iyan ang ginagawa namin ngayon, umuunlad.
Hindi laging mabilis at madaling ngunit tiyak. Bawat linggo lumalayo kami sa takot at lumalapit sa kapayapaan. Minsan tinatanong ako, paano ka nanatiling kalmado sa hukuman? Bakit hindi ka gumuho? Ang totoo ay muntik na akong gumuho. Ngunit kapag ikaw ay isang ina at ang iyong mga anak ang nakataya, nakakahanap ka ng lakas upang huminga at tumayo. Hindi dahil madali kundi dahil ang sumuko ay hindi isang pagpipilian. Nagsimula ang kuwentong ito sa isang hukuman kung saan ako ay inakusahan na masyadong mahirap para maging isang mabuting ina. Nagtapos ito sa katotohanan na sinabi ng pinakatahimik na boses sa silid. Isang bata na alam kung ano ang pag-ibig at hindi natakot na patunayan ito. Nanalo kami hindi dahil mayroon kaming kapangyarihan, pera, o perpektong hitsura. Nanalo kami dahil kami ay tapat, dahil nanatili kaming mabait at dahil nang ang mga odds ay laban sa amin, tumanggi kaming masira. May natutunan akong isang bagay. Ang hustisya ay hindi laging madali, ngunit maari itong dumating. At minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang nakatiklop na liham sa mga kamay ng isang maliit na bata. Hawak ito nang may tahimik na tapang, inihandog ito ng may pagmamahal. Iyon ang araw na nagbago ang lahat, hindi lang sa hukuman, hindi lang sa legal, kundi sa aking puso. Nang araw na iyon huminto ako sa simpleng pagsuporta at nagsimulang mamuhay muli. Kung nakaantig sa iyo ang kuwentong ito, nagpaalala sa iyo ng tahimik na lakas na kailangan upang magpatuloy kapag ang lahat ay laban sa iyo. Mangyaring mag-like sa video na ito. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig na hindi siya nag-iisa, mag-iwan ng komento. Magulang ka man na nakaranas ng pagsubok o naniniwala lang sa katotohanan at hustisya, mahalaga ang iyong boses dito. Binabasa ko ang bawat isa. Kung gusto mo ng mas maraming tunay na kuwento ng katatagan, pag-ibig at pakikipaglaban para sa pinakamahalaga, mag-subscribe sa channel. Nagtatayo kami ng isang komunidad na nakikita ang mga tao, hindi lang ang kanilang mga problema. Salamat sa pagsama sa amin.